Babala sa mga kapuso natin dyan sa bayan ng Bani, Pangasinan at gayon din sa Bataan, lalo na yung mahihilig kumain ng shellfish. Tulad ng talaba at halaan, medyo tiis-tiis po muna kung medyo hinahanap-hanap yan ng inyong tiyan. Ayon sa mga otoridad, kontaminado raw po ng red tide ang mga yamang dagat na yan sa inyong lugar. Ang kaso dahil dyan, apektado na rin ang benta ng mga shellfish kahit sa mga hindi apektadong lugar. Narito ang kwento. Galing Cavite ang mga tahong, halaan at iba pang shellfish na itinitinda ni Aling Eva. Natural lang daw na magmahal ang presyo ng kanyang mga shellfish, dala na rin ang panahon. Pero bukod sa presyo, aminado si Aling Eva na kahit ligtas ang mga ito, apektado pa rin sila dahil sa issue ng red tide sa Bataan at Pangasinan. Ito taong Cavite lang naman ito eh. Hindi naman ano yung taong pag may red tide eh. Saka i-hold dito nila pag may red tide. 100 pesos ang 1 kilo ng tahong, ganun din ang halaan at kuhol. Ang seaweed naman o arosep at sariwang buso, 120 pesos per kilo. Sa lalawigan ng Pangasinan, nagbabala ang Municipal Agriculture Office ng Bani laban sa pagkain ng mga shellfish at alamang na makukuha sa Tambak Bay, sakop ng Barangay Wawa. Sa resulta ng water sampling na isinagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, positibo sa red tide toxin ang nasabing lugar. Positibo sa paralytic shellfish poison na lampas sa regulatory limit ang talaba, halaan at maging ang iba pang uri ng shellfish at seaweeds doon. May tawag sa amin ang BIFAR na nag-positive na ng red tide yung binigyan na sample noong Huwebes. So ang ginawa namin, kasi wala pa naman siyang advisory from BIFAR, sila kasi ang magbibigay ng advisory, nag-warning na. Pero nilinaw naman ng naturang tanggapan na ligtas kainin ng mga isda, hipon at alimango, basta alisin ang hasang ng isda at bituka at linisan ito ng mabuti. Gayunman, malaki pa rin ang epekto sa mga tindera sa Bani. Mula nung Lunes, nung in-announce yung red tide, tumumal na po. Kukunti ang bumibili. Dahil natatakot siguro sila. At kaugnay po ng balitang yan ay makakapanayam natin sa telepono si Ginoong June Relox. Siya po ang head ng Marine Biotoxins Laboratory ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong Relox, sir. Yeah, magandang hapon din po. Sir, pwedeng paki-specify lang po natin yung mga lugar kung saan meron pong nagpositibo ang red tide sa ating mga shellfish. Sa ngayon po ay meron tayong 6 na lugar na positive po sa red tide. Ito ay ang Damangkilas Bay sa Zamboanga del Sur, Masilagos Bay sa Zamboanga del Norte at Misamis Occidental, Masinloc Bay po sa Zambales, Bataan Coastal Water, ito po yung Maribeles, Limay, Orion, Pilar, Balanga, Orani, Abukay at Samal. Okay. Yung Matarinaw Bay po sa Eastern Samar, mayroon din po. At ang pinakahali po ay yung sa Wawa, Bani, Pangasinan. Opo. So yung mga lugar lamang po na yun na nabanggit ninyo, yun lang po ang may red tide. On all other areas, okay pong kumain ng shellfish. Tama po ba yun? Yes, sir. Okay. Ano-ano pong uri ng shellfish ang apektado nitong red tide? Lahat po ng mga shellfish na nakabahan ng isang lugar ay apektado po ng red tide, katulad po ng halaan, talaba, tahong at ibang kawalit po nito. Kaya ko tinatanong yung mga specific areas at kung ano-ano lang po yung apektado kasi kawawa rin naman yung mga ibang mangingisda. Kasi this tends to create the impression sa publiko na lahat ng seafoods bawal hong kainin at baka may red tide. Hindi naman po tama yun, ano po? Hindi po. Yung mga isda po ay pwedeng kainin, tanggaan po natin. Ito sa angas linisin mabuti. Opo. Sir, para din po sa kaalaman ng ating publiko, ano bang epekto kapag nakakain ng shellfish na kontaminado ng red tide? At ano ho yung pwedeng gawin ng ating mga kababayan? Ang mali po sa atin ito, pag ang isang tao ay kumain ng isang shellfish, apektado ng red tide, ay ang mga sintomas po nito ay pamamanhid ng mukha at paligid ng bibig, pagsusuka, pagkahilo at pananakit ng ulo po. At ano ho yung first aid? Ika nga, baka may papayo ho kayo. Ang pinakamabuting gawin po natin pag ang pasyente ay naapektuhan ng PSP, ito po ay dapat sasakahin po at magbilis na dahin po sa pinakamalapit na hospital.
Ito hubang panahon na ito ba yung karaniwan nagkakaroon tayo ng contamination ng red tide? At kung sakali, hanggang kailan ho kaya ito? May mga lugar po na mabilis po mawala ng toxin at may mga lugar po na medyo matagal po ang pagkaula ng red tide. Ginoong Relox, panghuling mensahe po sa publiko. Baka may gusto po kayo iparating sa ating mga manonood. Inaanyayahan po namin yung mga ating kababayan, lalo sa itong lugar na apektado ng red tide, na pansamantalang huwag mo nang kumain po ng mga shellfishes na nagkakaroon sa apektadong lugar. At mag-anunsyo rin po kayo kung safe na ulit kumain, ano ho? Opo, sir. Katulong po natin dito yung government unit. Ginoong John Relox, maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon. Maraming salamat din po, sir.